Welcome back to my YouTube channel. So today, this is the first day of school ng anak ko. Paiyak boys. Alam mo yung gantong moment, minsan lang sa buhay mo to. And kailangan tinetreasure mo to, di ba? I'm just happy kasi sobrang excited niya sa school. Hinatid namin siya ng daddy niya. Sana hindi na niya ako hanapin kasi iyak yun eh. Before, pinag-attend ko siya ng play school sa Pinas. It's only 2 hours a day. Now, ang pasok nila, 8:30 to 2:40. So, matagal-tagal. So, here's the school. Nagpa-assist lang siyang umihi. Ang ganda ng school nila dito. Talagang pinag-exercise na yung mga bata para mapagod. Kapag hapon, bago umuwi, pinaglalaro sila sa labas. Pero ngayon, sabi ni teacher, baka hindi sila lumabas kasi windy ang weather today. Pero regularly, lumalabas yung mga bata. Pinaglalaro nila sa snow. There's a playground here. And meron naman silang bantay dun. Na-update din kaming parents through the app. Kung anong ginagawa ng anak mo. Mga activities nila, pinapasa dun ni teacher. Naiiyak ako. Parang ayokong iwan siya dito. Pero alam mo na, it's part of growing up. Kasi alam mo yung feeling na pag parent ka, titiisin mo yung anak mo. Pero kasi para sa ikaka-grow niya rin yan. Kaya no, uwi na kami. Iwan na namin si Nicole. I hope hindi siya umiyak kasi nag-play school naman na nga siya before. Ine-expect namin na hindi na siya iyakin this time. Sabi sobrang windy ngayon guys. May araw pero sobrang lakas ng hangin. So mukhang magiging ganito yung routine namin, no? And etong si Bunso, plano namin siyang ipasok sa childcare para makapaghanap ako ng part-time. A few moments later. Uwi na kami guys. So, hindi naman umiyak si kuya, naiwan namin siya. And sabi niya lang kay teacher, I want to sleep. Kasi ang aga ko siya ginising, mga 6 o'clock. He's not used to it. Pero masasanay din yun. Magiging routinary na to sa amin. And magiging morning person na ang mommy. Ang bagay nung pinasok namin siya sa play school sa Pilipinas. Kahit 1.5 hour to 2 hours lang yung daily. Na-improve yung pag-iyak-iyak ni kuya. Kasi grabe yan mag-tantrums eh. Ngayon, alam na niya na kapag school, walang mommy and daddy. Nakaka-proud kapag nag-i-school na yung anak mo. Pero at the same time, nakakaiyak din yung moment na yun. Kasi dun mo marirealize na lumalaki na talaga yung bata. We're home. Ang bilis, diba? Grabe yung mayanig yung sasakyan guys. Alam mo yung parang babaligtad na siya. Sa lakas ng hangin. Finally, I'm back home. So, pumasok na yung asawa ko sa work. And mamaya susunduin na lang namin si kuya. Happy ang isang yan kasi walang kaagaw sa laruan. Yanis! Hi guys! So, since it's the first day of school ng anak ko, I'm gonna make content about pre-primary. Kasi pinasok ko nga namin siya sa pre-primary dito sa Canada. So, what is pre-primary? Pre-primary refers to the educational program designed for children before they attend primary school. From the word itself, bago mag-school ng primary ang bata, it's up to us parents kung ipapasok natin sila dun sa pre-primary program dito sa Canada. It's a play-based learning that encourages children to learn through exploration, play, and social interaction. Kung iisipin ng ibang parents, hindi ko na ipapasok yung anak ko kasi wala naman silang ginagawa, naglalaro lang sila. No! Alam nyo ba na through socializing and interactive play, dyan mas nade-develop yung brain ng bata. So, ayun, ang dami ko nang sinabi, di ba? What are the requirements for pre-primary? Based on our experience, ang mga hiningi sa amin is birth certificate, passport, study permit, pinresent na rin namin, and proof of billing. Like, mga billing statements, internet, electricity, water bill,
Yan, yung mga kailangan nyong ipakita dito kasi kailangan nila ng proof of address. Pag nag-register pala kayo sa portal, hihingin din dun yung insurance ng bata like MSI or health number. What's the school hours of the pre-primary program? 6 hours a day sila. Ang pasok ng anak ko, 8:40 to 2:40 p.m. Kaya nga feeling ko iiyak siya kasi dyan nga sa Pilipinas, 1.5 hour lang yung pasok niya sa play school. And then dito, 6 hours. So, ganun kahaba. Yung mga working parents dyan, talagang makakapag-work ka. Kasi yung oras sa school, napakahaba. And meron pa silang tinatawag na after-school program, guys. It's up to you and there's an extra payment for that. So, for example, dismiss na yung bata ng 2:40. May tinatawag silang after-school program, which is hanggang 5 p.m. So, maraming parents din yung nag-a-avail nun para makapag-work sila. Pinaka-big question, is it free? Yes, 100% free po ang pre-primary program. So, libre mag-aral yung mga bata hanggang mag-high school sila dito. So, isa pa sa kinakatuwa ko dito, guys. Kanina, nung hinatid namin si Nicolo, nagulat ako na free rin yung breakfast. And before dismissal, free rin yung pa-snack ng school. Ang kailangan ko na lang i-prepare is lunch. Pero meron ding choices ang parents. Kung hindi ka makakapag-prepare ng lunch for your child, you can order online because they have school lunch program. Usually, tinatanong muna ni teacher kung saan allergic ang bata. Kung sensitive ba siya sa milk, sa nuts, ganyan. Kasi sobrang maingat sila dito sa mga kids, guys. Hindi sila basta-basta nagbibigay ng food. Nakakatuwa pa dun kasi fruits yung snacks ng kids. Like bananas, oranges, pineapple. Yan yung mga ino-offer sa bata. So, yan yung main problem ko kay Nicolo. Kasi hindi siya kumakain ng prutas. Before, nung baby siya, kumakain siya. Pero ngayon, I hope na matuto siya. Kasi meron kaming kapitbahay dito na before, picky eater yung anak niya. And then, nung nakikita na sa paligid na kumakain yung classmates niya ng fruits, kumakain na rin. So, nagulat yung parents na kumakain na ng prutas yung anak niya. Sana ganun din yung mangyari sa anak ko. Kasi isa yun sa mga gusto kong i-improve sa kanya. Paano ba yung enrollment process ng pre-primary dito sa Canada? I'll put the link down in the description box. Punta lang kayo sa hrce.ca. The first step is you will enter your home address sa school locator nila. So, meron silang tinatawag dito na school locator, no? Then, lalabas doon yung mga list ng school kung saan mo lang pwedeng ipasok yung anak mo. Bakit? Bakit sa tingin nyo ganun? Kasi, syempre, kailangan kasi dito, walking distance lang yung bahay sa school or malapit lang talaga kapag dinrive. Kasi, we have 4 seasons here. And, kapag winter, delikado sa mga bata. Sobrang hassle nun kung malayo yung bahay niya sa school. You need your address to be within the catchment area bago mo ma-enroll yung anak mo sa school na yun. Once na na-verify mo yung address mo sa school locator, lalabas dun yung mga list ng school kung saan mo siya pwedeng ipasok. Then, the next step is, nakapili ka na ng school, diba? You will have to submit forms, online to, through HRCE website. Dun mo isasubmit yung mga documents na hinihingi nila like passport, birth certificate, yung sinabi ko kanina. Then, you will just have to wait for the confirmation email ng school na napili mo. So, ayun lang guys. Easy as that. Kung malayo yung school na gusto mo para sa anak mo, meron kang fill upan na out of area request doon sa website. Ayun lang guys. I hope this video helps. Take note, hindi ko kasi na-demo dito sa video na to kung paano yung enrollment process. Meron sila ditong parent navigators na pwede mong tawagan, nandun din sa website, na pwede kang i-assist. That's it for today. I hope na nakatulong sa inyo tong video na to, guys. Ang kulit ng batang to. Gusto na ng dede. You say bye-bye na. Thank you guys for watching till my next video. And kung may mga tanong ka dyan about sa pre-primary program, just put it in the comments and tatry kong sagutin yan, guys. Thank you guys for watching. Like, share, and subscribe. Bye-bye! Bye-bye! Hi! Hello! What will you say? You. You're great. Cute.